Sa mga kanoo, isang magandang araw dahil nga ang ating vlog ng mga nakaraang buwan pa o linggo ay hindi pa nga natatapos dito sa pagbisita natin sa Manila Ocean Park ay eto na nga at lalagyan na po natin ng voiceover para ma-upload na natin at makapag-clear na po tayo ng ating album sa CapCut at makapag-erase na rin tayo syempre sa ating cellphone para makapag-video, upload po tayo ng mga bago at latest nating mga vlog. O diba kahit walang masyadong nanonood, okay lang yan kasi sa engagement pa lang ay panalo na. Pero kung papanoorin nyo lahat at tatapusin ang gandulo ay salamat kasi may pangbili na po tayo ng pangmerienda. Salamat sa inyong suporta mga kanoo. Dito nga maikwento ko sa inyo habang naglalakad tayo ay nakakapag-isip-isip tayo, nagiging payapa ang ating utak, yung tinatawag po nating peace of mind habang tayo humahanga sa ating mga nakikitang living creatures dito, yung mga species sa ilalim ng dagat na akala mo talaga ikaw ay nasa ilalim ng dagat. Iba't ibang klase or uri ng isda ang makikita po natin dito na talaga namang na-preserve po ng maayos. At syempre bilang paalala sa ating mga sarili na nai-stress na sa buhay at talagang parang unlimited ang pagpasok ng mga challenges ay talaga namang kailangan po natin sa buhay natin yung tinatawag nating me time or mag-isa tayong mag-isip or bigyan po natin ng kapayapaan ng ating utak kahit ilang oras or isang araw lamang. Dito ako sobrang namangha na ganito pala ang itsura ng buhay at malalaking talakitok. Grabe, napakalaki talaga sa personal at parang akong batang tuwang-tuwa dito. Lalo na siguro pag makita to ng ating mga kabarangay at kamag-anak na ang trabaho po ay pangingisda. Shoutout sa inyo dyan sa Barangay Daikitin at sa buong kapuluan dito sa isla ng Marinduque. Kasi diba ang commonly nahuhuli sa atin ay tulingan, galunggong, tapulok at seasonal din lamang sila. Minsan ay may mga panahong maraming huli at marami din namang buwan na hindi nagkakahuli lalo na kapag habagat. Kaya ang buhay ng isang mangingisda ay weather lang din at talaga namang napakahirap ng napagdaanan ng mga taong ito kapag madamot or mahirap makahuli sa dagat. Ramdam namin yan ang aming pamilya kasi ang aming tatay ay tinaguyod at binuhay ang aming buong pamilya sa pangingisda. Akala ko nga hindi ko ma-appreciate yung mga ganitong pasyalan kasi syempre diba parang commonly mga bata lang makaka-appreciate yung pala kapag matanda ka na magiging isip bata ka sa loob nito at tingnan nyo nga naman kung gaano karami yung tao kasi diba nakikita natin sa pictures napaka-ideal at napakaganda nitong tunnel na ito pero dito sa view na to o sa araw na pagpunta po natin ang dami mga bisita at pumunta at bigla ko nakita dito yung napakalaking stingray or yung pagi na tinatawag, tama po ba? Super haba pala talaga ng buntot nun at napakalapad ng kanyang katawan. Para siyang plastic na palutang-lutang dyan, napakalaki sa personal. Basta kamangha-manghang tingnan sila, lalo't sila'y buhay na buhay at talagang napapangalagaan ng maayos. Dito sa Manila Ocean Park, shoutout syempre sa may pakana at may-ari nito kasi syempre, di ba, bilang isang normal na tao, isang mamamayan sa Pilipinas ay makakaranas kang makakita ng mga ganito na bihira lang makita sa buong mundo. Ano ba nga ni ang tawag sa isda na ira ay parang anong sarap na rin sa sinabaw na may kamatis at talbos ng kamote. Ay charot lang. Napakalinaw at napakalinis ng tubig dito at kita nyo namang napakalalaki ng mga corals at buhay na buhay ang mga isda. Meron ding napakagandang kulay ng pagi dito para siyang tiger look at tingnan nyo naman kung gaano kahaba ang kanyang buntot. Ito na ang ating paboritong bilhin sa palengke, ang naglalaki ang mga milkfish or bangus. Parang sa sobrang laki niyan ay lalo na yung nasa baba. Kulang kung mga ilang kiluhin yan, baka mga 5 o 7 kilo na yan. Sa sobrang laki. Meron dito sa taas na pag titingin ka sa bandang itaas ay meron din silang mga isda dyan, pating na makikita nyo in person na ganun pala ang itsura, nakakatakot pala talaga. Pero syempre hindi naman tayo masasaktan yan at sila ay nandyan palangoy-langoy lang. Pwede tayong mag-picture, mag-video at tingnan na lang sila ng matagal na minuto kasi talagang nakakamangha at napakasarap sa pakiramdam
na makakita ka ng buhay at mababait na pating dito sa kanilang naglalakihang aquarium. Ayan o, mga baby shark, mother sharks, at kung ano-ano pang mga isdang kasama nila. Yung pagkakasalansan nila dito para silang nasa parking lot ay o bigla na lang bumababa at tumitigil. Hindi ko alam, baka natutulog sila dyan. Marami nga palang ganyan dito sa amin ay malapit sa pulo dun sa Tres Reyes. Ang daming pating doon, kaya ingat-ingat po tayong maglangoy at maligo, lalo na doon sa malalalim na part. Pero sabi ni tatay before, takot sa tao yung mga ganitong wild animal. So minsan napapatsyempo lang siguro pag tumatabi sila at naghahanap sila ng ibang lugar kung saan sila makakahanap ng kanilang pagkain or makahanap sila ng malamig or mainit na tubig kung saan nila trip magstay. Paglabas nga po pala ay meron ditong parang bay na view kasi aakyat po tayo dun sa may penguin. Yan, makakakita po tayo ng penguin sa personal at pinapakain po nila ng maliliit na isda. Dito ang daan yan pataas at napakagandang look dito para tayong nasa ibang bansa, mala Thailand or Taiwan view dito. At amoy na amoy ko dito yung amoy isda. Malansa ang amoy. Hindi ko alam kung anong mga inaalagaan nila dyan sa tubig na yan. Pero hindi ko na tiningnan. Hanggang dito na muna yung part 2. Maraming salamat sa panonood.